Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Hayaan ho ninyo ako mag-umpisa sa pamamagitan ng pagkukwento ko sa inyo ng dalawang interesanting kwento. Ito ho ay patungkol sa aking mga pagbabiyahe. Minsan ho, noong taong 2004, ako ho ay nakasakay po sa Supercat. Papunta po ako sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Meron hong bagyo noon, malaki ho ang mga alon. At doon ho sa Supercat, ito ho ay masyadong maalon na bangka dahil dalawa po ang body nito. At nang kami po ay pumalaot na, talagang napakalakas ng alon sa kalagitnaan at ang mga tao ho ay nagsisigaw, yung iba ho ay nag-i-scream, talagang nagpapalahaw at karamihan ho ay nagsasabi, Diyos ko, tulungan mo po kami, Diyos ko, iligtas mo po kami. At minsan naman ho ako po ay papunta po sa Davao, nagbabiyahe po ako sakay ng eroplano, nagkaroon ho ng turbulence siguro at nagkaroon ho ng drop. Yung eroplano, bumagsak ko yung eroplano na mga 3 seconds na talaga nag-free fall ho kami na ang mga tao ay nagsigawan, ako po, Diyos ko po, ingatan mo po kami. At ako ho, nasaan ho ako nung oras na iyon, nakakapit ho ako doon sa upuan ng eroplano at ang sinasabi ko, Jesus, help us Lord, save us Lord. Ayun po ang sinasabi ko na kung saan ay makikita po natin dito ang typical na ginagawa ho ng mga tao kung sila po ay nasa pangangailangan. At meron naman mga tao, ito nakikita ko sa totoong buhay, kapag ang tao ay nagkakasakit ng malubha, kapag siya ay nahaharap sa panganib, o kapag ang buhay ay biglang nagkakagulo, ang mga tao ay biglang natututong tumawag sa Diyos. Bigla silang nananalangin at tila nagiging mga espiritual na mga tao. At naniniwala ako na nakasaksi kayo ng mga ganito. Huminto tayo sandali sa oras na ito at mag-isip. Nasaan ang Diyos sa buhay mo? Bahagi ba siya ng araw-araw mong pamumuhay? O naaalala mo lamang siya kapag ikaw ay may problema? Naaalala mo lang ba siya kapag ikaw ay natatakot? Nasa panganib? O may pangangailangan? Makinig kang mabuti. Ang pagtawag sa Diyos ay mabuting gawain at maganda ang layunin natin. Walang mali sa paghingi ng tulong sa Kanya. Ngunit narito ang tunay na tanong. Ang tanong na magtatakdaho ng ating buhay at ng ating buhay na walang hanggan. Kailangan mo ba talaga ang Diyos sa iyong buhay? At kung gagawin natin itong personal, ikaw, kailangan mo ba ang Diyos? Mag-isip tayo sandali. Sagutin natin ito ng buong puso dahil mula sa sagot na ito, magsisimula ang pagkaunawa natin sa buhay. At tatanungin ko kayo minsan pa, ilan sa mga taong nasa paligid ninyo, kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, yung nakikita ninyo na namumuhay na kinikilala yung pangangailangan nila sa Diyos. At ikaw mismo, namubuhay ka ba araw-araw na nangangailangan sa ating Diyos na buhay? Hindi lamang kapag mahirap ang buhay, hindi lamang kapag ikaw ay natatakot, kundi araw-araw. Alam ninyo, ang katotohanan, maraming mga tao ang may alam tungkol sa Diyos. Ngunit kakaunti ang tunay na namumuhay na parang kailangan siya. At ngayon harapin natin ito ng tapat. Pag-uusapan natin yung 3 bagay na na-identify ko kung bakit natin dapat kailangan ng ating Diyos. At kapag nasagot natin ang mga bagay na ito, you will never be the same again. Even your eternity, ito ang magde-define kung saan natin i-spend ang eternity kapag naunawaan natin kung bakit natin kailangan ang Diyos. Una, ang Diyos ang ating manlilikha at pinagmula ng lahat. God is our creator and the source of everything. Una talakayin natin ano ang ibig sabihin ng Diyos ang ating manlilikha. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay nag-e-exist at patuloy na mag-e-exist kahit hindi niya tayo nilikha. Ngunit tayo, hindi tayo maaaring mag-exist na wala ang Diyos. Nais ko isa puso ninyo yan at lagi nating tandaan, God has existed and will always exist even without man. But we cannot exist without God.
At bilang manlilikha ho natin, may ganap ho siyang karapatan na gawin ang anumang nais ho niya sa atin. Alam ho ba niyo kung nais ho niya tayong yurakan o tapakan, kaya ho niya gawin yon. Kung nais niya ho tayong likhain sa ganitong paraan o sa ganoong paraan, nasa kanya ho ang buong kapangyarihan. Kung nais ho niyang magbigay ng buhay, kaya ho niya. At kung nais ho niyang bawiin iyon, kaya rin ho niya. Kung nais ho niya magpala, mapagpapala ho ka ikaw ng Diyos. At kung nais ho niya magpigil ng pagpapala, kaya hong pigilan ng Diyos ang mga pagpapala. Siya ang Diyos, siya ang ating manlilikha. Pero alam ho ninyo, salamat ho sa Diyos, sapagkat ang ating manlilikha ay hindi ho malupit na Diyos. Siya ho ay puno ng karunungan, puno ng pag-ibig. Nilalang ho niya tayo ng may matinding pag-iingat at kamanghamanghang karunungan. Ayon ho sa Awit, chapter 139, verse 14, "Ako'y pupuri sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kamanghamanghang nilalang." Tayo ho ay nilikha na may paggalang, katumpakan at maingat na disenyo. Isipin ho ninyo ang inyong katawan. Ang iyong puso patuloy na tumitibok kahit hindi mo ito iniutos. Ang utak ho natin nagpoproseso ng milyong-milyong signal sa loob lamang ng isang segundo. Ang atin hong lungs, ang mga baga, humihinga kahit ikaw ay natutulog. Hindi ho ba napakaganda ho ng mga bagay na ito? Ito ho'y magpapatunay na tayo ho ay hindi aksidente. Tayo ho ay maingat na idinisenyo. Ang atin hong DNA, ang atin hong mga mata na nakakakita ho ng milyon-milyong kulay. Ang mga utak ho natin na parang computer, supercomputer, na nag-i-store ng mga memory, ng emotion at ang atin hong mga desisyon. Ang atin hong mga katawan, kaya hong magpagaling ng sarili kapag ka ho nasugatan. Kahit ho ang pinaka-advanced na technology ngayon, hindi ho kayang tularan ng buo ang ginagawa ng ating katawan. Iyan ho ang kahanga-hanga kung paano ho tayo nilikha ng ating Diyos. At hindi lamang ho physical, pati ho personal. Nilikha ho tayo ng Diyos na may kakayanan mag-isip, kakayanang pumili, kakayanang magmahal, kakayanang makilala ang Diyos. Hindi ka lang isang buhay na organism. Ikaw mismo ay nilikha na may purpose, may layunin. Kaya kapag ka sinasabi mong wala akong kwenta, tao lang ako, hindi ako mahalaga, well, maliho yun. Sapagkat hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat ikaw ay maingat na nilikha, ikaw ay nilikhang kahanga-hanga at natatangi. Hindi ka basta-basta, hindi ka aksidente. Ikaw ay sadyang nilikha ng Diyos. At hindi lang ho yun, nilalang ka pa ng Diyos sa sarili niyang larawan. Sabi ho ng Genesis chapter 1 verse 27, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Alam mo ba, ikaw ay obra maestra ng Diyos? Habang ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang tao ay nilikha niya sa isang napaka-personal na paraan. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, "At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay." Mga kapatid, nilikha ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay at ang buhay na meron ka na ngayon, yung hininga na meron tayo, hininga na inimpart ng Diyos sa atin. Ikaw ay espesyal, you are highly favored. At nais ko pong sagutin ang tanong na ito bago po tayo magpatuloy. Ano yung ibig sabihin na tayo po'y nilikha ng Diyos sa sarili niyang larawan? Kapag ka ho sinabi ng Biblia na nilikha tayo ng Diyos sa kanyang sariling larawan, hindi ho ibig sabihin na tayo nilikhang kamukha natin siya physically. Ang Diyos ho ay espiritu, hindi ho ba? Sabi po ng John chapter 4 verse 24, kaya hindi ho ito ang kanyang itsura. Ito ho ay nangangahulugang sinasalamin natin kung sino ang Diyos. Ang pagiging nilikha sa larawan ng Diyos ay nangangahulugan na hindi tulad ng mga hayop o ibang nilalang, tayo ay ginawa upang ipakita ang kanyang kalikasan at katangian. Gawin ho nating simple. May kakayanan tayong mag-isip at umunawa. Meron ho tayong moral na pananaw. Alam natin ho ang tama at mali. May kakayanan ho tayong magmahal. Meron ho tayong free will. Meron ho tayong kakayanan makipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga hayop ho, wala hong kakayanan na ganito. Ang ibig kong sabihin nito ng mga bagay na ito, hindi lang ho tayo nilikha ng Diyos para mag-exist. Nilikha ka upang kumatawan sa Diyos at makipag-ugnayan sa Kanya.
Listen to this po. Ang mamuhay ng wala sa Diyos ay namumuhay ka ng laban sa layunin kung bakit ka nilikha ng ating Panginoon. Tandaan ho natin yon. Pangalawa ho, bukod ho sa tayo ay nilikha ng Diyos, siya po ang ating manilikha, siya ho yung nagsusustain sa atin. Pinapanatili ho tayo ng ating Panginoon. Hindi ho natapos ang Diyos sa gawain ng paglikha. Siya ho ang patuloy na nagsusustain sa atin. Sabi ho ng Gawa, chapter 17, verses 25 and 28, sapagkat siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay, hininga at lahat ng bagay, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos at umiiral. Ibig sabihin ho, bawat sandali na ikaw ay nabubuhay, ang Diyos ang nagpapanatili sa iyo. Siya ang pinagmumula ng ating lakas. Siya ang pinagmumula ng ating karunungan. At maging yung pag-ibig, ang Diyos ho ang naunang nagmahal sa atin, kaya ho tayo natutong umibig. Sabi ho ng unang Juan chapter 4 verse 19, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya ho mga kapatid, tayo ho ay natutong magmahal dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Lahat ho ng mayroon ka at kung ano ka ngayon ay dahil ho sa pagpapanatili ng Diyos sa iyo. Ang nakalulungkot lang hong isipin, maraming tao ho ngayon ay may maling pananaw tungkol sa Diyos. May isa hong nagsabi, bakit ako magpapasalamat sa Diyos sa pagkain ko? Ako naman ang nagtrabaho para mabili ito. Sabi naman ho ng iba, bakit ibibigay sa Diyos yung credit sa tagumpay ko? Bakit glory to God? Ako ang nag-aral, ako ang nagpagod, ako ang nagsakripisyo. Lalo na ho doon sa mga lugar na mayayaman ang mga tao. Marami hong mga tao ang hindi na naiisip ang Diyos. Kasi ho, meron silang magandang trabaho o kaya magandang negosyo. Meron ho silang mga bahay, meron mga pera, may life insurance, may health insurance. Mahirap hong makahanap ng pananampalataya sa kasaganaan. At malinaw ho itong sinasabi ng Biblia sa Mateo chapter 19 verse 24. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag ho umangat na ang tao, iniisip niya na hindi na niya kailangan ang Diyos. Ngunit ang totoo, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan at oportunidad sa ating lahat at ito ho'y binibigay niya sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Amen po? At pangatlo, meron hong karapatan ang Diyos sa ating buhay. Sabi ho ng Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagbawi. May karapatan ho ang Diyos na bawiin kung ano man ang kanyang ibinigay. At hindi ho tayo maaaring magreklamo. Hindi ho natin siya pwedeng questionin. At higit sa lahat, hindi ho natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Sabi ho ng Santiago 4:14, ang inyong buhay ay parang singaw. Sabi ho ng Kawikaan 27 verse 1, huwag kang magyabang tungkol sa bukas. Ang buhay na ito, ang hininga mo, maaari niya itong bawiin sa atin anumang oras. We are all at the mercies of God. Kaya ho tandaan ho natin na ang Diyos ho ang ating manilikha. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay at may kakarapatan ho siyang bawiin kung ano man ang kanyang ibinigay. At ito ho yung pangalawang importanteng bagay na dapat ho nating maunawaan. Lahat ay umiikot sa Diyos. Everything revolves around God. Simulan ho natin ang ating pag-aaral kung sino ang Diyos, ang kanyang mga katangian. Ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, siya ho ay perpekto sa lahat ng bagay at sa lahat ng kanyang paraan. Puspos ng kagandahan at kadalisayan. Siya ho ay maluwalhati, makapangyarihan sa lahat, nakaaalam ng lahat at naroroon sa lahat ng dako. At bilang manilikha, kailangan nating maunawaan ito ng malinaw. Ang Diyos ho ang bida, hindi ho tayo. Ang Diyos ang may huling salita, hindi ho tayo. Ang kalooban ng Diyos ang dapat nangingibabaw, hindi ho yung sa atin. Ang oras ng Diyos ang mangyayari, hindi ho yung timing natin, yung perfect timing po ng Diyos ang nagaganap. Siya ho ang sentro ng lahat, hindi ho tayo. Sabi ho ng Roma chapter 11 verse 36, sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay.
Alam ho ninyo, napakadelikado ho ng landas na tinatahak ng mga taong nakikipaglaban sa Diyos, nakikipagdebate sa Diyos, nakikipagtalo, nagrereklamo, nangangatwiran sa ating Panginoon. Marami na ako mga nakitang tao na kine-question ang Diyos. Ngunit tandaan ho natin ito, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga opinyon. Hindi ho niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi ho niya kailangan na tayo ay purihin na, "Oh Joey, very good ka." Hindi ho niya kailangan gawin yun sapagkat siya ho ay Diyos. Siya ho ay nagdedeklara lamang. Pag sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari. Hindi ho ba sabi po ng Isaiah chapter 46 verse 10? "Ang aking payo ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng aking kalooban." Kapag ang Diyos ang nagsalita, dapat ho makinig ang lahat. At sa oras ho na ito, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyong isang mahalagang bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay laging para sa ikabubutis natin. Lagi hong pinakamabuti para sa atin. Sabi ho ng Jeremias chapter 29 verse 11, "Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas." Ang kalooban ho ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Hindi ho para saktan tayo. Ito ho ay upang matupad ang kanyang mabuting layunin para sa bawat isa sa atin. Pero alam ho ba ninyo, ang kalooban ng Diyos ang isa sa pinakamahirap na unawain sa buhay, lalo na ho sa mga taong hindi lumalakad kasama niya. Sabi ho ng unang Korinto chapter 2 verse 11, "Walang nakaalam sa mga bagay ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos." Kaya ho, kung hindi tayo lumalakad sa Espiritu ng Diyos, if we are not walking with the Spirit of God, paano ho natin mauunawaan ang kanyang kalooban? Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili, ngunit sa mga handang makinig at lumakad ayon sa kanya. Pakinggan ho natin ito. Ang kalooban ng Diyos ang laging magtatagumpay. Kaya napakahalaga na maunawaan ho natin ang kanyang kalooban. Sabi ho ng Kawikaan chapter 19 verse 21, "Maraming plano sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang mananatili." At kailangan nating iayon ang ating sariling kalooban sa kanyang kalooban upang maging productive ho ang ating mga buhay at matupad ho natin yung layunin na isinet ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At tandaan ho natin ulit, ang Diyos ang sentro ng lahat, hindi ho tayo. Alam ho ninyo, may mga taong nagsasabi pa na ang Diyos daw ho ay parang worship maniac, na nilikha niya tayo dahil kailangan niya na may sasamba sa Kanya. Hindi ho ito totoo. Ang Diyos ho ay holy, siya ho ay perfecto, siya ho ay glorious. Sambahin man ho natin siya o hindi, mananatili ho siyang glorious at perfecto. Hindi ho kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Pero tandaan ho natin ito, kailangan nating makibahagi sa kanyang kaluwalhatian, kaya ho tayo sumasamba. At habang tayo ho ay sumasamba, tayo ho ay binabago ng ating Panginoon sa isang antas ng kaluwalhatian, papunta ho sa susunod. Sabi sa 2 Korinto chapter 3 verse 18, "Binabago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian." Ngayon, patungkol naman ho sa panalangin. May ilan ho mga nagtatanong, bakit pa tayo mananalangin kung alam naman ng Diyos ang sasabihin natin at mangyayari pa rin ang kanyang kalooban? Maling logic, ngunit ito ho ang tama. Isa sa mga layunin ng panalangin ay upang mai-align ang ating will sa kalooban ng ating Panginoon. At habang tayo po ay nananalangin, mas nauunawaan natin kung paano kumikilos ang Diyos at nakikita ho natin kung paano ho niya isinasakatuparan ang kanyang mga plano. Kaya nga ho, sabi sa Mateo chapter 6 verse 10, "Mangyari ang iyong kalooban sa lupa, gaya ng sa langit." Mga kapatid, ang Diyos ang sentro ng lahat ng bagay at ang kanyang layunin ang magaganap. Amen? Pero narito ho ang isang napakagandang katotohanan na hindi ho natin dapat palagpasin. Habang ang lahat ho ay umiikot sa Diyos at nakasentro sa Diyos, hindi ho niya tayo iniwan na bulag o walang kakayahan. Hindi siya isang malayong Diyos na nag-uutos lamang tapos ho pinabayaan na tayo. Hindi ho niya tayo nilikha tapos okay, diyan na kayo.
Hindi ho ganun ang ating Panginoon. Siya ho ay handang ibahagi sa atin ang kanyang karunungan, ang kanyang espiritu, at pinahintulutan ho tayo makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ang kailangan lamang ho natin gawin, tanggapin ho natin ang ini-offer po niyang biyaya sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos ho ay hindi nagtatago. Siya ho ay nagpapahayag. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa mga handang tumanggap sa ating Panginoon. Ngunit pag-iingat ho tayo. Hindi ho ibig sabihin na dahil binibigyan tayo ng Diyos ang kanyang karunungan, espiritu at kaluwalhatian, ay nagiging kapantay na ho tayo ng Diyos. Tandaan ho natin yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap? Lahat ho ng mayroon tayo, tinanggap lamang natin. Kaya ho mga kapatid, wag hong lalaki ang inyong mga ulo. Wag ho kayong magyayabang sa Diyos. Kung ikaw ay napagkatiwalaan ng ministry at ang ministry ay maganda at nag-grow, wag mong aangkinin ng glory. Tandaan mo, ang lahat ay nanggaling sa ating Panginoon. Wag mong sasabihin, dahil plano ko to, dahil inisip namin ito, dahil ginawa namin ito. Tandaan mo, everything revolves around Jesus. Ang lahat ng bagay ay nangyayari at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ho manatili tayong mapagpakumbaba na kinikilala ho na ang lahat ng tayo at ang lahat ng mayroon tayo ay galing ho sa Kanya. Sabi ho ng Santiago chapter 4 verse 6, sinasalungat ng Diyos ang mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At ngayon ho mga kapatid na naunawaan na ho natin na ang Diyos ang ating manlilikha, ang Diyos ho ang nagsusustain sa atin, kaya ho niyang bawiin ang lahat ng kanyang ibinigay sa atin, at siya ho ang sentro ng lahat ng bagay. Everything revolves around God. Ano ho ang ibig sabihin nito para sa atin? Ano ho ang sinasabi nito tungkol sa ating lakas, sa ating kontrol, sa ating kinabukasan? Dito na ho tayo dadako sa ikatlong katotohanan. Ang ating mga limitasyon bilang tao. Tanong, sino tayo kung wala ang Diyos? Sinabi ho ng Biblia na ang buhay ho natin ay hiram lang. Sabi ho ng Santiago chapter 4 verse 14, sapagkat ano ang iyong buhay? Ito ay singaw lamang na lumulutang sandali at pagkatapos ay nawawala. Ang singaw ho o vapor ay sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ganyan ho inilarawan ng Diyos ang ating buhay. Gumagawa ho tayo ng mga plano na para bang tayo ang may ganap na kontrol. Pinag-uusapan ho natin ang mga susunod na taon, 10 years from now, susunod na buwan, kahit ho ang bukas, kahit ho ang tomorrow, na para bang sigurado ho natin. Ngunit ang totoo ho, posible hong nandito tayo ngayon, pero bukas ho wala na. Ang buhay ho ay pansamantala. Ang buhay ho ay marupok. Ang buhay ho ay hiram lamang. At dahil ang buhay ho natin ay hiram, susunod ho na wala ho tayong kontrol sa kinabukasan. Kaya nga ho kung tayo ho ay nagpaplano, naghahanda, nagsusumikap, wala hong masama doon. Ngunit gaano man ho tayo kahanda, hindi ho natin kayang tiyakin ang mga mangyayari sa susunod. Kaya nga ho kapag ako'y nagsasabi sa inyo, God willing, see you ho next week. Kasi wala hong nakakaalam kung tayo nga ho ay magkikita-kita pa next week. Hindi ho natin kayang pigilan ang mangyayari sa kinabukasan. Ang sakit, ang aksidente, mga pangyayaring lagpas ho sa ating mga kontrol. Sabi nga ho ng Kawikaan chapter 27 verse 1, huwag kang magmapuri tungkol sa bukas sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang maaaring mangyari sa isang araw. At sabi pa ho ng Panginoong Hesus, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas. Ang atin hong mga buhay ay wala ho sa ating mga kamay. Hindi ho natin hawak ang ating kinabukasan. Kaya ho dahil ho dito, kailangan ho natin ng patnubay. Kailangan ho natin ng guidance mula sa ating Panginoon. Kasi ho, kung iiwan tayo sa mga sarili natin, hindi ho tayo lagi nakagagawa ng tamang desisyon. Pinipili natin ang landas na nauuwi ho sa pagsisisi. May mga sinasabi tayong nais sana nating bawiin. May mga pinapasok ho tayong mga sitwasyon na sana ay naiwasan ho natin. Ilang beses na ho ba natin nasabi, hindi ko dapat ginawa yon, o kaya ho, sana nakinig ako. Ipinapakita lamang nito na hindi tayo kasing talino ng inaakala natin. Kailangan ho natin ng direksyon. At kung wala ang Diyos,
Huhulaan lang ho natin kung ano ang meron sa kinabukasan at mapapariwara ho ang ating mga buhay. At isa pa ho na problema ho natin, yung kapayapaan sa ating kalooban. Lagi ho tayong may pag-aalala sa hinaharap. May mga tao ho na nabubuhay sa anxiety, nabubuhay sa fear. May mga takot ho na hindi ho mawala. May kabaho sa mga bagay na hindi ho natin makontrol. Kahit ho ang mga matagumpay, meron ho mga pera, may mga trabaho, may mga bahay, may seguridad, nakakaranas din ho ng pagkabalisa. Dahil ang kapayapaan ay hindi natin kayang likhain sa sarili natin. Hindi ho ito matatagpuan sa kayamanan, sa tagumpay, sa bakasyon, sa estado ng buhay, o kung sa anumang mga bagay man. Kasabay ho nito, mas lalo hong lumalalim ang tanong, ano ba ang silbi ng lahat ng ito? Bakit ba ako nandito? Nagiging paulit-ulit ho ang buhay. Gigising, babangon, magtatrabaho, kikita, gagastos, magpapahinga, matutulog, tapos gigising na uli. Hanggang sa maramdaman ho ng tao na may kulang sa kanya. Dahil ho kung wala ang Diyos, wala hong tunay na layunin ng ating mga buhay. Nabubuhay tayo, pero hindi ho nating lubusang nauunawaan ang layunin kung bakit ho tayo naririto. At ngayon ho, dumako ho tayo sa mas seryosong katotohanan. Hindi lang ho tayo limitado. Hindi lang ho tayo may kakulungan. Tayo ho ay makasalanan. Sabi ho ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang problema natin ay hindi lamang panlabas. Ito ho ay spiritual din at panloob. Ang kasalanan ho, lagi kong sinasabi, hindi ho ito paggawa lamang ng mali. Ito ho ay pagtalikod sa Diyos, ang pagpili ng sarili nating daan kaysa ho sa daan ng ating Panginoon. Alam ho ninyo kung tapat at totoo ho tayo, alam nyo ho na totoo ang sinasabi ko na ito. Alam ho natin ang tama, pero mas pinipili ho natin ang mali. Hindi ho ba? Sinasabi natin ang hindi dapat sabihin. Iniisip ang hindi dapat isipin. Ginagawa ang alam nating hindi nakalulugod sa Diyos. Kahit wala hong nakakakita, tandaan ho ninyo, nakikita tayo ng Diyos. At dahil tayo ay makasalanan, meron ho accountability. Sabi ho ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Darating ho ang araw, nahaharap ho tayo sa Diyos at magbibigay sulit sa ating buhay. Hindi ho sa tao, hindi ho sa lipunan, hindi doon sa mga taong pumalakpak sa iyo. Tayo ho ay haharap sa mismong Diyos na lumikha sa atin. At dito ho tayo darating sa pinakamahalagang katotohanan. Hindi ho natin kayang iligtas ang ating sarili. Maaari ho tayong magbago, maaari ho tayong magsikap, magpakabait, magpakabuti. Pero hindi ho natin kayang burahin ang kasalanan. Hindi ho natin kayang bayaran ang penalty ng ating mga kasalanan. Hindi ho natin kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ho natin kayang alisin ang guilt ng kasalanan sa loob ho natin. Hindi ho natin kayang pigilan ang kamatayan. At hindi ho natin makokontrol ang mangyayari pagkatapos ho ng buhay na ito. Kaya ho kung susumahin ho natin ang lahat, ang buhay ho natin ay pansamantala. Ang hinaharap ho natin ay hindi sigurado. Ang karunungan natin ay limitado. Ang kapayapaan ho natin ay kulang. Ang layunin ho natin ay hindi malinaw. Ang puso ho natin ay makasalanan at hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya ang tanong ko ho sa inyo, kailangan mo ba ang Diyos? Napakalinaw ho ng katotohanan ito. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala ho tayo. Sabi ho sa Juan chapter 15 verse 5, sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Kaya ho pagsasama-samahin ho natin lahat ng ating mga pinag-usapan sa araw na ito, ang Diyos ho ang ating manlilikha. Ang Diyos ho ang nagsusustain sa atin. Kaya ho niyang bawiin ang lahat ho ng kanyang ibinigay. Siya ho ang sentro ng universe. Ang Diyos ho ang center of everything. Everything revolves around God. Ang kagustuhan ng Diyos ang magaganap. Ang sinabi ng Diyos, ito ang dapat masunod. At tayo ho, sa sarili natin, tayo ho ay mahina, naliligaw, maraming kulang, walang kakayanang iligtas ang ating mga sarili.
Kaya uulitin ko ho ang tanong ko ho sa inyo. Kailangan mo ba ang Diyos? Huwag mong hintayin bumagsak ang lahat bago mo makita na kailangan mo ang Diyos. Hindi mo kinakailangang hantayin o intayin na ikaw ay magkasakit. Hindi mo kinakailangang intayin na magkaroon ng trahedya. Hindi mo hintayin na madurog muna ang buhay mo bago mo i-recognize na kailangan mo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ngayon ang araw na dapat mong kilalanin na kailangan mo ang Diyos, kasi ang kinabukasan baka ito ay huli na. Ang totoo ho, kailangan natin ng Diyos. Sabi ho ng Juan chapter 15 verses 4 to 5, manatili kayo sa akin at ako sa inyo, sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Ito ho ang realidad ng buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala tayong tagumpay. Kung wala ang Diyos, wala magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kung wala ang Diyos, wala magsusustain sa ating mga buhay. Ang lihim ng ating buhay, ang kahulugan ng ating existence ay nakatago at matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho ito matatagpuan sa tagumpay. Hindi ho ito matatagpuan sa estado ng buhay. Hindi ho ito matatagpuan sa kaligayahan. Hindi ho ito matatagpuan sa ari-arian o sa mga nagawa ho natin. Alam ho ba ninyo na hindi ho mahalaga kung gaano tayo kasaya o kasuccessful sa buhay? Ito pa ho, hindi ho mahalaga kung gaano ho kahaba o kaiksi ang ating mga buhay. May mga tao na nabubuhay ng 90 years old. Meron ho 20 years lang. Meron 50, meron 70. It doesn't matter. Hindi ho mahalaga kung kung gaano ho kaginhawa o kung gaano ho kahirap ang ating mga pinagdadaanan. Ang tunay na mahalaga ay kung saan ho natin gugugulin ang ating buhay na walang hanggan. Dahil ho ang katotohanan, nabubuhay ho tayo sa mundong isinumpa, sa mundong puno ng paghihirap, puno ng injustices, puno ng karamdaman, puno ng pagkasira. Kung aayusin ho natin ang lahat ng bagay, kulang at kulang pa rin. Ngunit may ipinangako ho ang Diyos, at ito ho ay higit sa lahat ng bagay. Ang perpekto ay hindi ho natin dito matatagpuan. Ang buhay na perpekto ay matatagpuan ho natin sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ang mismong Panginoong Hesus po ang nagbigay ng kahulugan nito. Sabi po sa Juan chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ang iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Sa nakaraan hong 6 na linggo, palagi ko hong sinasabi ang talatang ito. Ang buhay na walang hanggan ay nakatago at makakamtan ho natin kapag nakilala natin ang Diyos na tunay at ang ating Panginoong Hesukristo na kanyang isinugo. Kaya ang tanong ko ho, kailangan mo ba ang Diyos? Yes, certainly. Kailangan ho natin ang Diyos, walang duda. Kailangan ho natin siya dahil siya ho ang pinagmumula ng ating buhay. Kailangan natin ho siya para maunawaan ho natin ang ating layunin, magkaroon ho tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Kailangan ho natin siya upang makapamuhay po tayo ng tama, ng productive. Kailangan natin ho siya para magkaroon ho tayo ng peace that transcends understanding. Kailangan ho natin siya upang maranasan ho natin yung unspeakable joy. Kailangan ho natin ng Diyos upang matuto ho tayong magmahal. At higit ho sa lahat, kailangan natin siya para sa buhay na walang hanggan kasama ang ating manlilikha. Ang siyang pinagmumula ng lahat at ang sentro ng lahat, siya ho ang ating Panginoon at siya ho ang ating kailangan. Kailangan mo ang Diyos. Pero ito ho ang maganda, hindi malayo ang Diyos sa iyo. Isinugo niya ang Panginoong Hesukristo upang tayo ay ipagkasundo sa Diyos. Hinanap ka ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay bumaba sa langit, nabuhay dito sa lupa para mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ang tanong lang, willing ka ba na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Nais mo bang magbalik loob sa Diyos
sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsusuko ng buhay mo sa ating Panginoong Hesus? Ngayon na ang araw na iyon. Inaantay ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at nais niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At habang naririto tayo sa lupa, ito na yung tamang paraan, na tamang oras at tamang paghahanda para sa ating buhay na walang hanggan. Kilalanin mo ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Isuko mo ang buhay mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, napakadakila po ninyo. Sa nakaraang 6 na linggo na aming pinag-aralan po ang patungkol sa inyo, O Diyos, nakilala po namin na totoo ka. Nakilala po namin na kayo ang nag-iisang tunay na Diyos, Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na ang Panginoon na nagsugo sa aming Panginoong Hesukristo, na nagpakilala bilang Ama, Anak at Espiritu Santo, na ikaw, Panginoon, ay galing sa walang hanggan. Kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang may gawa ng langit at lupa. Kayo po ang aming Creator. Kayo po ang aming Sustainer, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, kayo po ang aming tagapagligtas. Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po kami at nagpapakumbaba at nagpapakababa sa inyo, Panginoon. Kinikilala po namin na kailangan po namin kayo. Kailangan po namin kayo, Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong pagliligtas sa aming mga buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay namin ito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Sa inyo po namin isinusurrender ang aming mga takot, ang aming pangamba. Sa inyo po namin iniaalay ang aming mga kahinaan. Palitan mo ng kalakasan ang aming mga kahinaan, O Diyos. At nananampalataya po ako, O Diyos, na ang mga taong kasama ko pong nananalangin ngayon, sila po ay matatagpuan nila ang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. That they will walk according to your will. That they will find the purpose by which they were created, Panginoon, and they will be able to fulfill that purpose according to your will. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa, at gamitin mo po kami ayon sa inyong kagustuhan at sariling kalooban. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Praise God. To God be the glory. To God be the glory. Salamat pong muli minsan pa sa pagsama po ninyo sa akin dito po sa ating Bible study. At ngayon po ay natapos na po tayo sa God series. Sa susunod pong mga linggo, papasok po tayo sa panibagong series, Salvation series. Actually po, ang topic po natin ngayon, ito po yung transition from God series to Salvation series. Ano ba talaga ang kasalanan? Ano bang ibig sabihin ng repentance? Ano bang ibig sabihin ng maborn again? Kaya po, wag po kayong mawawala. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating online Bible study, at kung loloobin po ng ating Panginoon, tayo po ay magkikita-kita uli next week. God bless you all po. To God be the glory, at nawa po ang Panginoon ang magpala sa inyong mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.